are the materials that we are going to use. Yan. So, of course, ipapakita ko po how to cut letter using our fondant. So, I have here white fondant at saka ito yung mga colored fondant na kinulayan natin. So, nakastore po siya 24 hours. Kahapon ko po siya kinulayan. So, you can check the link down at the description box of how I colored this fondant. And ito, gagamitin natin yung mga iba't ibang klaseng letter cutter. So, this is ivory. Matagal na actually, matagal na to na nabili ko. So, this is all capital letter, pero maliit siya compared this one. Ito plastic lang to, made of plastic. Ito made of ivory. So, this is more expensive than this. So, this is all capital letter, though malalaki siya. And ito yung mahal talaga to. Nabili ko to, very expensive. This one. Italic style naman siya. Ayan. So, ito yung molder niya. Dito natin siya ilalagay yung fondant. So, ipapakita ko po paano natin ika-cut yung letter here and using this letter cutters. So, of course, we will use the rolling pin. So, this rolling pin is very nice kasi you can adjust the thinness of your fondant if you want thinner fondant or yung manipis na gusto nyo pag gagawa tayo ng letter. You can remove this one, the pink one. So, iiwan nyo lang po itong blue. So, if you want a thicker na fondant, and you can put the pink one. So, as you can see, oh, ayan. So, mas ano siya, ilang inch siyang makapal. So, I don't know the exact thickness of this, the measurement, but it's visible naman, di ba? Na manipis yung blue, and this is mas thicker yung pink. Okay? And of course, I have tools here. This will help me to remove the fondant from our letter cutter. So, ito, ipupush lang yung ganyan, slightly. Mamaya, I'll show you naman paano gawin to, gamitin itong mga tools. And of course, our, what's this? A smoother fondant, or ano, smoother, icing smoother. So, pwede po din siyang gamitin pang-cut ng fondant. And brush, kasi we will put, later we will put this cornstarch in our letters para hindi po siya mag-stick doon sa cutter natin. And always we will use a vegetable shortening kasi itong ano natin, itong fondant natin, pag tinanggal natin yung cling wrap, as you will see na hindi siya pliable kasi nakaset siya. So just to bring back the life of the fondant, kailangan natin i-knead ulit. So by doing the kneading, we will need the vegetable shortening para hindi po siya mag-stick sa kamay niyo po. Ayan. So that is the reason. Okay, so we will start cutting our letters. So, ayan guys. So, we will start using the cutter, using the ivory cutter. This one. So, nag-cut po ako ng few white fondant. I made this, that was 2 weeks ago. I made this fondant 2 weeks ago. So, nakastore siya more than 2 weeks na. So, ito yung tsura niya. So, medyo, ano siya, hindi siya soft, hindi siya smooth. At, of course, as you can see, hindi siya pliable or elastic. So, paano natin mababalik siya sa life? Of course, we will add vegetable shortening dito sa ating fondant. And, ini-knead po natin siya. You can do this. Pwede natin ganyanin lang, yung kamay or thumb, yan. Ipe-press mo lang siya. Or, you can do that, like this. Use your wrist palm to do the kneading or the massage. Yan. Until such, bumalik yung ano niya. Pagiging pliable or elastic yung ano, fondant natin. So, di ba? So, few ano lang, medyo nag-elastic na siya, oh. Stretchable na siya, oh, as you can see. Ayan. So, a few more massage. I am using, what's this? Rubberized placemat or plastic mat. Rubber, this is silicone made, I guess. Oh yeah, silicone made na mat, working mat for our, kung anong gusto mong gawin. You can use this. Very, very nice talaga to. So, nabili ko to around 600 plus in peso. Dito sa baking supplies, dito sa aming lugar. Yan. So, talaga, mga gamit po sa fondant are expensive. Magastos po siya. That's why, mahal yung mga cakes pag customize. Kasi yung gamit ng mga fondant are so mahal. Ayan, so we'll just remove. Kasi meron sa tali dito. Ayan. So, ayan, this is ready for rolling pin natin to.
ng yung pink dito. Pakita ko lang sa inyo kung gaano siya kakapal. So ayan, makapal siya, 'di ba? So kung gusto mo siyang mas thinner yung fondant, so we can remove this pink. Ayan, nabibili din to sa baking supplies. I forgot how much this cost. Sa ano, doon sa Cebu pala to nabili ko last year. That was November 2019. Nang pumunta ko ng Cebu, doon ko pala to nabili sa Ongking King. Ongking King, Cebu. Ayan. So ayan, pakita ko sa inyo yung size ng ganito, yung nipis niya. Ayan. Sorry, nagano na naman. Ayan. So, di ba? Nag-spread yung fondant natin. So, medyo mas thin na siya, oh. Ayan, manipis na siya. So, ayan. So, this time, kung ganito ang gusto mong panipis ng fondant mo, you can stop right there. And you can put the cornstarch here. Kasi mamaya, pag mag-cut tayo, didikit yan for sure sa ating cutter. And of course, here sa natin, cutter, we will put cornstarch as well. Ayan, para hindi po siya dumikit. Ayan. Don't worry po, hindi po nag-change yung taste ng fondant pag may cornstarch. It won't change the taste po. Hindi siya makaka-apekto. Okay, so yan. Gagawin lang on our cutter. So ayan, so i-press nyo lang po yan. Ayan. And then i-shape ng konti para ma-remove siya. Ayan, then ayan. So makikita nyo, ito na siya. So just rub your finger dito sa mga gilid-gilid just to smoothen out the letter para wala siyang mga sabit-sabit. Ayan, we will use this tool para ma-help i-push yung letter pababa. Just slide lang para wala siyang Ayan. Oops, there you go. So ayan, so our letter L. Okay, so next. So letter I. So ayan, so our word na light, nakat na natin siya. So ayan. So that's it. So using our ivory cutter. So ini-next natin yung this one. Okay. So this time guys, we will use the red fondant. I colored this yesterday. So ayan. So magandang nasiset muna yung fondant natin, especially the dark colors like yung red or black, yung mga ganon, para mag-set yung color. So once mag-set na siya kasi nag-set na siya ng 24 hours. So medyo nakikita na natin yung pagiging red niya. So kahapon light lang siya. So at least ngayon nag-absorb yung color. That's why naging red na siya. Okay. So linagyan ko lang siya ng vegetable shortening, konting massage. Kasi small amount lang. Since small amount, you can use your fingers, yung mga nyo, thumb at saka yung mga index fingers. Just press, ganyan lang. Press, fold, press, fold, press. Pero pag malaki na yung amount ng fondant, hindi mo nakakayanin ng daliri lang, you can use your wrist palm to do the kneading. Okay? So, i-roll out natin siya. Ayan. So, mas magandang from time to time, naglalagay ng konting cornstarch para yung, yung fondant, hindi siya mag-sticky. Ayan. So, don't worry about the white powder there, yung cornstarch sa kulay ng red natin, mag-white, magkakaroon siya ng puti-puti. Kasi pag once ilagay na natin yung details sa ating mga cakes, mawawala yun. Kasi medyo magmo-moist ng konti, yun. Or you can brush it out with this one to remove the white color. Or yung white powder, yung cornstarch, galing sa cornstarch. So, ayan. Okay? Same thing that we will do sa ating ginawa natin kanina. Of course, we will brush again with cornstarch kasi dito sa gilid ng ating sa loob mismo. Madali lang siya, kagaya nitong kinat natin kanina. Medyo nag-dry na siya, di ba? Pag na-expose po siya sa hangin, nagda-dry po kaagad yung fondant. Ayan. So, next we will do the O. So, ito na yung letter E.
nakat na natin siya. So, ayan. Rinab ko na to para maging smooth yung ating letter. Wala siyang excess na fondant sa gilid. Ayan. So, we will poke here sa mga dulo-dulo niya para mabilis siyang matanggal. Okay? Ayan. So, pagkapitin natin to, i-dry up muna natin siya. Ganyan. Huwag natin gagalawin para masyadong galawin para hindi malideform yung letters. Ayan. Kailangan alali lang sa mga. Okay guys. So, our third kind of letter cutter. So, this letter molder is, yung design niya is italic style. So, we will use the light color, the light fondant color, light blue color. Then, i-roll natin siya ulit. This time, manipis lang ang kailangan natin kasi ito medyo careful lang sa paggagawa, sa pagkakat ng letter dito kasi medyo maninipis to eh. So, very, kumbaga fragile yung letter dito. Konting ano lang galaw mo, malideform siya. So, I'll show you how to do that. How to cut letters from this cutter. So, ang word na gusto kong i-create dito ay share. Share the love. Ayun. So, i-share natin yung love. Ayan. So, ito yung letter S. Unahin natin yung letter S. Ayan. Ayan, letter S. Ano? So, di ba maarte siya? Maarting ano niya. So, ayan. Buhos dito talaga ng cornstarch kasi very ano siya eh. Nahihirapan tayong mag-remove dyan ng letter. Sana maging success ako at hindi makalpak. Ayan. Kasi dito noon, nung gumagawa ako ng ganito, itong letter ang gamit ko, nahihirapan ako siyang tanggalin. So, ayan. So, we need more cornstarch dito sa font na to. Ayan. So, pipress lang natin siya dyan. I-zoom natin para makita nyo. Ayan. So, ayan. I-press lang siya dyan sa kung anong letter ang gusto nyo gamitin. Ayan. So, like that. Like that. Like that. Like that. Ayan. Okay. Kita nyo na. So, gamitin lang natin yung daliri natin. Ayan. I-rub lang natin siya. Like that. Tapos kukunin natin yung mga hindi kailangan. Ayan. So, yung matitira lang yung yung kailangan ng yung magpo-form ng letter S. Kung saan sila yung magpo-form dito. So, dito naman yung pagtanggal. How to remove the letter from this molder. Ayan. So, unti-unti lang natin i-press dyan kung saan yung nakikita nyo may mga Ayan. So, yung cornstarch talaga, yan ang magtutulong na yung fondant yun para mag-release yung fondant. So, slowly lang natin ipopoke using this tool. So, kung wala kayong ganitong tool, you must have this kind of tool. Ayan. So, medyo na-release na yung dito. Yan, sabi ko nga, careful tayo kasi medyo siya eh. Very, niya. Oops! Ayan. So, very maputi, kumbaga sa Ayan. Kailangan patience din, huwag mamadaliin. Ayan. So, na-remove na siya. Oops, oops, oops. Ayan. There you go. Then, of course, dahil yung niya, ipapaliktad natin siya. Ayan. Oops. Diba parang ahas lang? Oops, 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 oops. Ayan. So, ayan ang itsura niya. So, ayan. So, huwag kayong mag-worry kung meron mga puti-puti dyan. Kasi, pag ilagay nyo na yan, kaysa kanyo na i-brush out yung white ng cornstarch dyan sa letter. So, for now, kasi nagkakat pa lang tayo, leave it that way lang muna. Mamaya mo na siya i-brush out. Ayan. So, andyan na yung letter S. Then, we will cut the other letter. Okay? So, same procedure that we will do. Ayan. So, share. So, I will use letter H this time. Okay? So, ayan guys. So, dito tayo talaga may hirapan sa mga ganitong letter.
Bali this is second time na nag-attempt akong nag-mold, nag-cut kasi yung isang letter H, naputol siya yung una, ginawa ko. Ayan, so naputol siya dito sa side na to. So yan, so medyo, ito nga sabi ko kanina, medyo mahirap itong tanggalin kasi napakaliit. Pero din pag once natanggal mo to, maganda talaga yung design niya. Maganda rin kasi itong gamitin. Ayan. So, yun lang. We have to have patience in doing this. Kasi hindi lahat madali. So, yan. Unti-unti. Ito na lang yung kulang natin dito sa kabila. So, alalay lang kasi napuputol siya dahil napaka liit niya. So, ayan. Ayan. Nakuha din siya. O, diba? Success. Success tayo, guys. So, kung gusto niyo talaga ng magandang klaseng font, ang letter font, kung gagamitin niyo, nasa ibaba na pala yung aking, ayan. So, that's it guys. Yung letter H. So, ito yung okay na, nakuha natin successfully. Ito naman yung nakuha natin na nasira kanina kasi very sensitive yung, molder. Maliit siya, manipis. Ayan. So, we'll proceed sa ibang letter. Guys, ang ginawa ko muna, naglagay muna ako each ng letter. Nag-mold muna ako bago ko siya kunin para mag-set siya doon, para hindi ako mahirapan. So, ito yung letter A. Ayan. Tinanggal ko na yung mga excess dyan. Ayan. Sana hindi naman ito masira. Ayan. So, medyo dito tayo medyo nahihirapan. I have to be very careful with this because as you can see it's very tiny here. So we have to flip this, guys. Flip like that. Okay. So our letter A is okay. So we get it right. So just put it there. And see, the letter S is already dry. So when you want to touch it, it's like that. It's already dry. Maglagay muna kayo each for the letter kung anong gusto nyo gamitin. Sa kanyo, lahat na letter nyo muna isa-isa dito. Sa kanyo tanggalin isa-isa. Kasi nakaka-help din siya eh. Parang nasiset muna siya doon sa molder. Parang nagda-dry up siya ng konti. So once tinatanggal natin siya, hindi na siya masyadong mahirap tanggalin. Although andun pa rin yung pagiging careful kasi nga it will break or mapuputol siya kung masyado natin bibilisan yung pag-remove. Ayan. So, okay na yung ating letter E.
lang. So ito yung ginawa natin guys. So, from the ivory cutter, this one, yan siya. Itong cutter na to, nabibili lang to less than 200 or 300. This one, medyo mahal to. So, ito yung cutter natin for this. So, ayan. So, ayan guys. Hope may natutunan kayo sa akin from this video of how to cut a letter using different kinds of letter cutter. This is the italic cutter, capital, all capital, and this ivory, the ivory cutter, and the plastic cutter, the big ones. So, ito po yun sila. So, ayan. So, once dry na to, is very easy to handle na. So, wag nyo muna siyang gagalawin hanggang mabasa pa yung fondant. So, antayin nyo lang muna mag-set yung letter. Ayan, this is also dried. So, very easy to handle na. Hindi na yan mali-deform yung letter. Ayan. So, hope you like what I did today. Yung video natin for a tutorial, paano tanggalin yung fondant, letter fondant sa ating mga molder or cutter. Ayan. So, hope you enjoyed and you learned something from me. Basic tutorial only. Ayan. So, hope you will like and share this video, and of course, subscribe my channel and see this world. Okay, so thank you for watching guys, and see you again in my next video. Thank you so much. God bless us all. Bye!